Noong August 23, 2023, isang malaking balita ang ipinahayag ng iba't ibang international media kung saan napatay ang pinuno ng Wagner Group na si Yevgeny Prigozhin dahil sa isang plane crash. The Wagner chief is dead. The Russian President Vladimir Putin has confirmed. In the last hour, it's been confirmed that Yevgeny Prigozhin, head of the Wagner Group, was on board the private jet that crashed near Moscow. Itinuring na isang matalik na kaibigan ng Russian leader na si Vladimir Putin si Prigozhin at mayroon ng hindi mabilang na pinagsamahan. Ngunit sa hindi inaasahan, isang rebelyon sa Russia ang inilunsad ni Prigozhin at talagang hinamon ang puwersa ni Putin, kung kaya't humantong sa isang madilim na pahina ang kanilang pagkakaibigan. Kaya naman ang tanong, talaga bang aksidente lang ang nangyaring pagkamatay ni Prigozhin o talagang plinano ni Vladimir Putin ang pagkasawi ng kanyang matalik na kaibigan? June 1, 1961, isinilang si Yevgeny Viktorovich Prigozhin sa Leningrad, Soviet Union na ngayon ay kilala bilang St. Petersburg, Russia. Maayos na buhay ang pinagmulan ni Prigozhin. Ang kanyang mga magulang ay mayroong magandang hanap buhay. Ngunit sa kanyang pag-edad ng 9 na taong gulang, pumanaw ang kanyang ama, kaya't pansamantala siyang nanatili sa kanyang uncle. Dati siyang namamasukan sa isang minahan ng uranium sa Ukraine, ngunit noong 1979 sa kanyang pag-edad ng 18 taong gulang, nasangkot siya sa kasong pagnanakaw at nabilanggo ng 2 taon at 6 na buwan. Matapos bunuin ng ilang mga taong pamamalagi sa kulungan, bumalik si Prigozhin sa Leningrad kung saan tuluyan na nitong tinahak ang landas ng iba't ibang kaguluhan. Naging miyembro siya ng isang gang na madalas nasasangkot sa iba't ibang krimen gaya ng pagnanakaw at kung ano-ano pa, hanggang noong 1981 muli siyang nakulong at nasentensyahan ng 12 taong pagkabilanggo dahil sa maraming iba't ibang mabibigat na kasong kanyang kinasangkutan. Noong 1988, mula sa 12 taong sentensya, ibinaba ito ng Supreme Court of the Soviet Union ng 10 taon dahil sa kanyang good behavior, at noong 1990 nakalaya siya sa loob lamang ng 9 na taong pagkakakulong. Pilit binago ni Prigozhin ang kanyang sarili mula sa isang madilim na nakaraan. Nagbagong buhay ito at nagkaroon ng interes sa mga negosyo, kung saan ang una niyang naging business ay ang pagbibenta ng hotdog. Mabilis niya itong napalago at noong nag-collapse ang Soviet Union, mas lalo pang naging maganda ang takbo ng kanyang buhay at nagkaroon siya ng marami pang iba't ibang mga negosyo. Mula 1991 hanggang 1997, grocery store business ang malaking negosyong napasukan ni Prigozhin. Naging isa itong stakeholder at manager sa isang kauna-unahang grocery store sa St. Petersburg. Ngunit sa kagustuhang magkaroon ng mas malaki at maraming negosyo, na-involve siya sa isang gambling business kung saan kabilang siya sa mga nagtayo ng kauna-unahang kasino sa parehong lugar. At doon ito unang nakilala si Vladimir Putin na isa namang chairman ng supervisory board para sa mga kasino at pagsusugal. Noong 1995 hanggang 1997, pinasok naman ni Prigozhin ang restaurant business. Tinawag niya ang kanyang restaurant na kung isasalin sa wikang Ingles ay Old Customs House at New Islands. Nagkakahalaga ito ng $400,000 at dahil sa karangyaan ng nasabing restaurant, mga bigating parokyano ang kanyang siniserbisyuhan dito at isa na nga sa madalas bumisita ay itong si Vladimir Putin. Lalong naging malapit sa isa't isa si Prigozhin at Putin at nagkaroon na rin ng malaking tiwala ang presidente sa kanya. Noong 2023, nakatanggap si Prigozhin ng napakaraming government contract at isa sa kanyang malaking kontratang nakuha ay ang 1.2 billion contract sa loob lamang ng isang taon, kung saan ang kanyang restaurant ang magsusupply ng pagkain sa mga school children, government workers at Russian military. Kaya naman dahil doon, binansagan na rin siyang Putin Chef. Noong 2014, binuo niya ang isang pribadong military company na tinawag niyang PMC Wagner. Naging kaakibat ito ng Russian military kung saan ang karaniwan nilang mga operasyon ay sa iba't ibang bansa. Naging sangkot sila sa digmaan sa Syria, Libya, Central African Republic at sa Mali. Karaniwang sinasanay sa Wagner Group ay ang mga sundalong mula sa Special Forces at iba pang mga elite unit ng Russian military. Ngunit noong 2022, nirecruit ni Prigozhin ang mga mababangis na bilanggo mula sa kulungan ng Russia upang makipaglaban sa Ukraine kapalit ng kanilang tuluyang pagpapalaya o pagbibigay ng pardon. Noong October 1, 2022, habang isinasagawa ng mga tropa ng Ukraine ang kanilang kontra-opensiba sa Kharkiv region, marami sa mga teritoryo na hawak ng Russia ang nabawi ng mga Ukrainian. Galit na galit si Prigozhin sa mga commander ng Russian army. Sinabihan niya ang mga ito na sila dapat ang ipadala sa frontline na nakapaa gamit lamang ang isang submachine gun.
at tinawag din yan na mga walang silbi ang mga miyembro ng Russian Parliament na umano'y kinukontrol ni Vladimir Putin. Mabibigat ang mga salitang binitawan ni Prigozhin laban sa gobyerno ng Russia na ayon pa nga sa report ng The Washington Post, si Prigozhin ay isa lamang sa mga taong nangahas na sabihin kay Putin ang tungkol sa mga pagkakamali ng mga commander ng militar ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Noong February 2023, nagsimulang tumindi ang mga tensyon sa pagitan ni Prigozhin at ng Russian military. Madalas niyang nirereklamo ang shell hunger o malimit na kakulangan sa supply ng bala. Noong labanan sa Bakhmut sa eastern Ukraine, matinding nasangkot at nakipagbakbakan ang puwersa ni Prigozhin kung saan paulit-ulit nitong tinutuligsa ang pinuno ng Russian Army na si Valery Gerasimov at ang Defense Minister na si Sergei Shoigu. Hindi umano sila binibigyan ng bala at iba pang mga kinakailangang pandigma kung kaya't marami sa kanyang mga tauhan ang nasawi at nasugatan. At maging kay Vladimir Putin, nagpahiwatig din ng pangiinsulto si Prigozhin. Isa umanong grandpa in his bunker si Putin o madalas lamang nagtatago habang ang kanyang mga tauhan ay unti-unti nang napapaslang. Noong June 23, 2023, inihayag ni Prigozhin na marami sa kanyang mga tauhan sa Wagner ang nasawi dahil sa isang missile strike na nagmula sa puwersa ng Russia. At bilang tugon, nagdesisyon umano ang Council of Commander ng PMC na gagawa sila ng isang armadong labanan laban sa Ministry of Defense na naglalarawan sa rebellion bilang tugon sa di umano'y pag-atake sa kanyang mga tauhan. Tahasan ding sinabi ni Prigozhin na ang dahilan ng Russia para salakayin ang Ukraine ay isa umanong kasinungalingan at ang pagsalakay ay talagang nilayon upang isulong ang mga interes ng Ministry of Defense at mga oligarko ng Russia. Noong umaga ng June 24, ikinasa na nga ng Wagner Group ang kanilang plinanong rebellion laban sa puwersa ng Russia. Tumawid ang kanilang puwersa sa Rostov Oblast ng Russia mula sa Luhansk. Hindi sila naharang ng mga tropa ni Putin kung kaya't mabilis silang nakadiretso sa lungsod ng Rostov-on-Don at dahan-dahan ang sumusulong papunta sa Moscow. May pagkakataon din na pinabagsak pa ng Wagner ang isang Il-22M Airborne Command Post plane at ilang military helicopter ng Russia. Ilang sandali ang lumipas, naglabas na ng pahayag ang Russian President na si Vladimir Putin. Tinutuligsa nito ang mga aksyon ng Wagner bilang pagtataksil at nangakong gagawa ng malupit na hakbang upang sugpuin ang rebellion. Hindi naman nagpatinag si Prigozhin, tumugon ito at sinabi kay Vladimir Putin na nagkakamali ito sapagkat ang mga mandirigma ng Wagner ay mga makabayan, hindi mga traidor at lumalaban para sa bansa at patuloy na lumalaban. Kinahapunan ng June 24, 2023, sinikap ni Prigozhin na personal na makausap si Vladimir Putin subalit hindi siya nito hinarap. Bagkos ang mga nakipagnegosasyon ay sina Anton Vaino ang Chief of Staff, Nikolai Patrushev ang kalihim ng Security Council at si Boris Grishlov ang Russian Ambassador sa Belarus. Samantalang ang Pangulo ng Belarus na si Alexander Lukashenko ang talagang masinsinang nakipag-usap kay Prigozhin sa kahilingan na rin ni Putin na kumilos ito bilang isang tagapamagitan. Dahil sa mga naging kasunduan, iniurong ng Wagner ang kanilang planong pagtuloy sa Moscow at hindi na rin sila pinatawan ng kasong rebellion. At kabilang sa mga naging kasunduan ay ang paglipat ni Prigozhin sa Belarus at ang puwersa ng Wagner ay nakatakdang babalik sa Ukraine. Ngunit ang mga planong iyon ay nakansila dahil tinanggihan ng Wagner Group ang pagpirma sa mga kontratang militar ng Russia. Noong July 23, sinabi ni Prigozhin sa kanyang mga mandirigma na maghanda para sa bagong paglalakbay sa Africa at noong July 28, 2023, nakita siya na nagkipagpulong kay Fredy Mapuka, isang presidential advisor sa Central African Republic at ang pinuno ng Cameroonian pro-Russian media outlet sa isang kilalang hotel sa St. Petersburg. Subalit pagsapit ng August 23, 2023, isang masamang balita ang animoy isang apoy na mabilis na kumalat kung saan isang eroplanong nagmula sa Moscow ang tutungo sana sa St. Petersburg ang nag-crash. Patay ang 10 pasahero nito na kinabibilangan ng Wagner leader na si Yevgeny Prigozhin at ang senior Wagner fighter na si Dmitry Utkin. Sa pagkamatay ni Prigozhin, maraming mga espekulasyon na maaring ito na ang naging ganti ni Putin sa ginawang rebellion ng Wagner laban sa puwersa ng Russia. Matatanda ang nagbitiw ng isang pangako ang presidente na gagawa ito ng matinding hakbang upang sugpuin ang rebellion sa Russia. Kung kaya't para sa karamihan, maaring ito na nga ang araw ng pagtupad ni Putin sa kanyang pangako. Ayon naman sa isang report na nauugnay sa Wagner Group, ang eroplano umanong sinasakyan ni Prigozhin ay sadyang pinasabog gamit ang isang air defense ng Russia. Ngunit hindi pa matukoy ang report dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. At kung ang presidente naman ng Amerika ang tatanungin base kay Joe Biden, hindi na umano siya na sorpresa na si Prigozhin ay maaring mamatay mula sa isang plane crash. Hindi niya daw alam kung ano ang tunay na nangyari, ngunit wala naman daw pangyayari sa Russia na walang kinalaman si Vladimir Putin. Sa masilimot na nangyari kay Prigozhin, naglabas naman ng isang pahayag si Putin at sinabing isaan niyang talentadong negosyante si Prigozhin, subalit nakagawa ito ng isang seryosong pagkakamali sa kanyang buhay. August 29, 2023,
Tuluyan ang inihatid ang pinuno ng Wagner sa kanyang huling hantungan. Inilibing siya sa isang sementeryo sa St. Petersburg katabi ng kanyang ama, kung saan dinaluhan ito ng kanyang pamilya at ng kanyang puwersa. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!